Hello, brilliant people. This is Jobert Vergaza, and welcome to Jobber Talks. In today's conversation, I just want to share to you my beautiful and productive Saturday. Nagpunta tayo sa ibang lugar, mga my dear, outside from my county, kaya medyo napagod ako sa travel. Kung notice niyo sa aking bosses ngayon, pero gagawin pa rin natin ang video. Kaya lang hindi ako nakakreate ng mga short clips, mga my dear, while traveling, kasi medyo hindi talaga ako sanay na mag-capture, and I'm very careful kasi baka makuha ko yung ibang mga tao, privacy, whatsoever. So, ikikwento ko na lang sa inyo ang mga nangyari sa akin today. May mga funny moments na gusto kong i-share, and of course, something here in Taiwan that is so amazing, I have to say. But before that one, let me share to you my favorite brand in the world. Ayan, mapadamit man yan, sapatos, medyas, whatsoever. Parang nabubuhay talaga ako sa Adidas. Although I also love Nike, but this one is also a very nice design. So, nung pinuntahan ko yung favorite store ko kanina, may nakita akong shoes na nag-markdown yung price. So, ibig sabihin nun, para sa akin, okay lang yung price na yun. Justifiable naman siya. So, kinuha ko talaga yung sapatos. Kasi yung aking ginagamit sa aking school is medyo dirty na talaga siya and pangit na siyang pagmasdan. So, gusto ko namang maging, natuloy. Yung, alam mo yung, ano naman yung ating self, diba? So, eto ay super ganda. Wow, excited akong suotin. Medyo natagalan pa talaga akong i-fit yung sapatos sa aking paa. Kasi of course, hindi ko rin alam kung ano yung size ng aking paa talaga. So, buti na lang mabubuti yung mga, mga sales lady. Kasi talagang hinahanap nila yung fit sa iyo. And then, kahit papalit ka ng papalit, hindi sila magrereklamo. No? Kung ano talaga yung ikasisiyan ng kanilang mga customers ay gagawin talaga nila. So, ayan, ready na tayo for Monday and other days to come. Ayan, hindi ko na talaga tuloy malagay. So, ayan, lagay muna natin dito. Thank you, Lord, for this beautiful day ever. Kahit napagod na ako mga my dear, kasi galing doon sa station na kung saan ako bababa, nadadaanan ko kasi itong store na to. Ang daming mga shoes, mga branded na mga damit, and everything else na kailangan mo sa katawan. May mga nagsisale doon. Kaya sabi ko, check ko muna baka may presyo na kaya kong bilhin. So ayun, binili natin. So by the way, ano yung laman ng ating conversation today? Pumunta ako ng Taoyuan kasi ang dental clinic na ito is famous talaga kahit sa TikTok. Makikita ko talaga siya kapag sinerge ko yung pinakamagandang dental clinic for Filipino people. Ito talaga yung lalabas. Kaya, together with my friend today, pinuntahan namin kasi nagkataon na yung best friend ko dito sa aking county is dentist pala niya yung dental clinic na yon. So, doon pala talaga siya nagpapacheck ng kanyang ngipin every month. Kasi nagka-brace kasi yung friend ko. So, sabi ko sa kanya, friend, tulungan mo kung makapunta doon. So, ngayon, kahit wala siyang schedule, wala siyang appointment, talagang sinamahan niya ako doon sa dental clinic na yon. And sa kanyang appointment naman, I think, second week of October, ako naman yung sasama sa kanya. Pero, meron pa akong appointment next week sa dental clinic na yon kasi ang daming procedure na gagawin gagawin sa aking ngipin mga my dear. Nung chinek ng doctor kanina, kasi nagkaroon ako ng x-ray for the first time. Sa ma-remember ko parang ngayon ko lang nakita yung kabuuan talaga ng ngipin ko. So, nag-x-ray ako kanina, tapos nakita ko yung formation ng aking ngipin, na grabe na talaga, super duper. So, sabi ko, Doc, please help me to, transform the whole thing. Pero yung doctor na yon, Taiwanese yung nag-attend sa akin kanina. Kasi yung Filipino na, I don't know kung Filipino ba, pero nakakapag-Tagalog daw yung doctor na yon. Meron kasi siyang inatinan na seminar, so wala siya sa clinic niya kanina. So, ang nangyari mga my dear, to my appointment today, ang focus ko sana is magpa-cleaning at saka magpa-dental filling. Kasi gusto kong malagyan ng mga mga dumi-dumi. Basta may mga parts dito na kailangan talagang pastahan na. Kaya lang sabi ni Doc, siguro nung nakita niya yung ngipin ko kanina,
medyo malaking procedure ang mangyayari or ano ba? Kasi sabi niya sa akin, i-reschedule natin yung dental filling mo. Kasi may marami siyang sinasabi pero hindi ko na ma-remember. Basta na-reschedule siya. So, ang nangyari lang sa akin today is nalinisan lang. And take note, I have to say, yung pinaka-last kong cleaning, alam ko talaga yung policy na dapat every 6 months nagpapalinis tayo ng ngipin. Kaya lang, takot talaga ako sa dentista. And of course, nung nakarating ako dito sa Taiwan, marami akong mga dental clinic na super lapit sa bahay ko. As in, very, very near lang talaga. Walking distance, na nadaanan ko sa school. However, medyo nakakatakot din kasi na basta ka lang pumunta doon, tapos walang nag-recommend. Kasi ngipin yan mga my dear, very important. Kaya sabi ko, hintayin ko muna na magkaroon ako ng chance doon sa pinaka-famous talaga na dental clinic na kung saan pinupuntahan ng mga Filipino. Medyo malayo talaga siya sa aking area, pero kailangan kong labanan ito para magkaroon ng transformation ng ating ngipin. Kasi very important, especially that I'm talking to you every night. So, kapag ang napapanood niyo maganda na yung ngipin, nakaka-smile na tayo. So, perfect na yung inyong mapapanood in the future. So, ngayon, proud akong i-show sa inyong ngipin ko kasi malinis to. Talagang nagkaroon ako ng super deep cleaning kanina. Grabe yung ginawa ni Doc. And then, sabi pa ni Doc sa akin, grabe daw yung cavity ko, ang dami na. Sabi niya, mag-toothbrush ka ng ngipin mo. Pero actually, 3 times a day ako mga my dear. Kahit sa school, nagtutoothbrush ako. Pero feeling ko, because wala talaga akong cleaning time sa aking ngipin for so long, I think more than 3 years na, kung tama yung na-remember ko, na pinaka-last kong nagpa-cleaning sa Pinas. So, medyo matagal-tagal na talaga siya mga my dear. Ang fresh talaga no kapag nagpa-cleaning ka ng ngipin. Kaya sabi ko, lalaban na ako, parang every 6 months ipapa-cleaning ko siya. Tapos yung procedure na gagawin sa second week of October, kakausapin ko na yung doctor kung ano yung treatment na pwedeng i-apply sa aking ngipin. Kasi mag-i-invest talaga ako ngayon mga my dear na ma-transform yung aking ngipin. And ito na yung simula ng katuparan ng ating mga pangarap. Actually, doon pa, pinangarap ko talagang ma-transform yung ngipin ko. Kasi very important, especially now that I'm already teaching English here in Taiwan, kapag nag-pronounce ka ng mga words, nag-articulate ka ng mga English words, very important kasi na yung bibig is nakikita ng mga bata. And as of the moment, I'm still wearing mask kasi ayaw kong ma-disappoint yung students ko while watching me talking or whatever, teaching them. Kaya, nagmamask pa rin ako. So, kaya ilalaban ko to na ma-transform siya 100% and hopefully in the future, siguro bago matapos ang taong ito, makikita nyo na ang transformation or baka next year na talaga ang pinakabonggang revelation natin sa ating ngipin. But the good thing here, nalinisan tayo today. Super fresh ang aking bibig. Feeling fresh talaga ako ngayon mga my dear. And take note, sa halagang 150 NT. Grabe, ang mura talaga dito mga my dear. When it comes to yung mga dental services, actually hindi lang naman sa dental eh. Basta related sa health services, murang-mura talaga here sa Taiwan. And gusto kong i-grab yung opportunity na yan para ma-transform yung ating ngipin. Kasi very, very important. Hindi naman talaga sumasakit ang ngipin ko. Kaya lang, marami talaga siyang cavity na kailangan malinis. And of course, very important na ma-maintain natin yan as an English teacher. Oh my goodness. So, that would be all for today mga my dear. Medyo napagod ang inyong lingkod. So after talking and after uploading this video, matutulog na ako because tomorrow is Sunday and I'm going to make PowerPoint for a new week to come. Yan ang buhay natin dito sa Taiwan. See you again next time for another beautiful video. Bye-bye!